Dito po sa Hong Kong, gumagana yung batas. Hindi pinapabura ng batas dito yung mayaman, yung mahirap. Ang pinapabura ng batas dito is kung sino yung inosente. So, sa program natin today, gusto ko pong makinig kayo ng maigi sa very inspirational na story ng ating special guest. So, tapusin nyo po yung panunood na to at i-share ninyo yung link pagkatapos ninyo kung na-inspired kayo ng testimony ito. Hello po, kasama ko ngayon ang ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Luz Umbaw po. Luz. And taga saan ka sa Philippines, Luz? Sa Mindanao po. Sa Mindanao. And gaano ka na rin katagal na nag-abroad? 7 years po. 7 years. And paano ka umabot sa punto na I need to go abroad? Yes, Pastor. Bago ako pumunta dito sa Hong Kong, depressed po ako. Kaya Sa Philippines pa lang, depressed ka na? yes po, depressed na po ako. Kaya po ako pumunta dito para yung solusyon ng depression ko. Pero ang una mong pinuntahang bansa is saang bansa nung una ka nag-abroad? Sa Abu Dhabi po. Abu Dhabi, gano'n ka rin katagal doon? 3 years po. 3 years. Yes. So within 3 years doon ka nag-work. Pero bakit Abu Dhabi yung napili mo? As a single po, Mhm. yung parents ko sila yung lagi na lang silang humihingi sa akin. So, Pero sa Philippines that time, nagtatrabaho ka na noon o hindi pa? hindi, Pastor. So ang una mong work talaga is abroad. Yes po. So gusto mong matustusan yung pangangailangan ng parents mo. Yes. Pero ilang taong ka noon that time? Bata pa po. 20 years po. 20 years old. Yes po. Kasi, So sa 20 years old, pumunta ka doon ng Abu Dhabi within 3 years. Hindi yun madali, di ba? yes, Pastor. Ano yung hindi mo malilimutang experience sa Abu Dhabi? Doon, Pastor, na nung una-una po is yung homesick po. Mhm. Na first time kong nag-abroad, Mhm. na-miss ko yung parents ko. Mhm. And then doon ko naranasan yung umiiyak po. Mhm. Pero natiis mo yan within 3 years. Yes po. Ano yung pinaka-worst na naging experience mo doon? Yung pinapagalitan ako ng employer ko kasi hindi ako nakaka-focus sa pagtatrabaho. Kasi nga po, lagi na lang akong umiiyak. Kasi yung isip ko is sa parents ko. Sa parents talaga. So parang first time mong na-disattach sa family members mo. So parang hindi kinakaya ng damdamin mo. Yes. Pero nung bumalik ka naman ng Philippines, dito ka naman sa Hong Kong dumiretso. Bakit naman Hong Kong? Kung sa Abu Dhabi para na homesick ka, tapos bumalik ka, pero bakit nag-abroad ka pa rin? Nag-abroad po ako ulit kasi yung galing ako sa Abu Dhabi, wala akong nakikitang mga investment po na kaya, So walang pera, parang yes ganun. po. So nag-start kang mag-work dito sa Hong Kong. And dito naman sa Hong Kong, ano naman yung hindi mo malilimutang experience? Dito po sa Hong Kong, yung experience po na hindi ko makakalimutan is yung pinagbintangan po ako ng aking employer na sinaktan ko yung alaga ko. Mhm. And Pero paano yun? Paano umabot sa punto na pinagbintangan ka na? Ayun, nagkasugat yung bata or? yung bata po kasi mayroong sugat siya na Mhm. parang kunting scratch po sa face niya. Mhm. So yung amo ko, pinagbintangan niya akong sinaktan. Ikaw yung gumawa Yes nun. po. Parang nasugat yun dahil sa'yo. Mm-mm. And hindi ikaw yung gumawa nun. Hindi po. So, yung pinagbintangan ka, ano yun, parang pinakulong ka, dinala ka sa court, or kinasuhan ka. Is una-una po yun is, sinabi ko po sa amo ko na ito nangyari. So, hindi po siya nakinig sa akin. So, akala ko okay na po lahat yon.
So biglang tumawag siya sa mga kaibigan niya. Mhm. So sobra isang oras ata, bumalik siya sa akin na I need to call, tumawag daw siya ng pulis. Mhm. And then akala ko, pastor, is ano na po, okay na yon kasi nag-usap na kami kasi okay na ang Mhm. lahat. Then bigla siyang tumawag ng pulis. And then yung pulis agad-agad dumating. So inaresto pa ako doon. So at least as in inaresto ka. Dinala ka ba sa kulungan o hindi naman? Tinanong ka lang. Dinala po ako sa police station sa Mhm. kulungan mismo po. Kulungan mismo. Yes. So gaano ka rin katagal doon? Isang araw po, isang gabi po ako at saka isang araw po doon bago po ako pinalabas. Hmm. Nung nakulong ka that time, ano yung mga pumapasok sa isip mo? Nandun yung yung parang nagagalit po ako kasi hindi ko naman ito Ginawa, ginawa. Bakit? nangyari. Nangyari yun sa akin. Mhm. And then, nandun yung yung mga negative thoughts po. Na pumapasok sa Yes isip po. mo. And kasi hindi madali yun. Mm-mm. Pero anong kinalabasan? Siyempre may mga hearing and everything. Anong kinalabasan ng naging kaso mo? Yes, yung paglabas ko po, hindi ko alam na may hearing po pala. Hindi mo alam na tuloy-tuloy pa pala rin yun. Kala Yes mo po. malaya ka na, tapos na. Yes So po. may hearing pa, nakailang hearing rin. Mga ilang months din po yun. Pero yung nandito ka nun sa Hong Kong, wala kang trabaho nun kasi hearing ka lang. Yes, wala po. So mahirap talaga na. Nawalan po ako ng trabaho no, Mhm. kasi nag-ano po ako sa mga hearing. So kailangan mong umattend. Yes po, sa court po mismo. Ang hirap kasi kulang na kulang sa finances yun, di ba? Kasi walang trabaho. And paano ka napunta dito sa help center? Yung ano po, evangelism po na invite po ako. Bakit that time ba may pinagdadaanan ka nung na-invite ka or Yes po. Depressed na po ako before. Mhm. Yung hindi makakatulog, yung may mga nightmare po. Yes po. so gaano ka nakatagal dito sa help center? 7 years po. 7 years na rin. So para sa iyo, alam ko marami ka ng pinagdaanan. Doon pa lang sa ibang bansa, Abu Dhabi, dito sa Hong Kong, na-experience mo pa yung hindi mararanasan ng karamihan dito na mapagbintangan Yes po. and ang daming hearing and nag-end up, sa mga hindi po nakakaalam, paano nag-end up yung kaso na yan? Yes po, kasi yung tumulong po sa akin, sa domestic helper po, na binigyan po nila ako ng lawyer. Mhm. And then, yun po yung sa final na po na hearing namin, sinabi po ng domestic helper na magbalot-balot na daw po ako ng mga gamit kasi hindi daw nila alam kung makukulong ako kasi guilty or not guilty po sa nangyayari po. So, So parang sinasabi nila malabo kang manalo. yes po. And then, yung ending, nanalo ka. Yes po. Ano, paano nang ipangyari nanalo ka? Yes po, nung last na po na nandoon kami sa court, doon na po mismo na sabi ko lang talaga na, kasi hindi ko ginawa yon. So sabi ko, hindi ako makukulong. Mhm. Kasi hindi ko... Alam mo naman yung Yes sa sarili po. mo. Ano yun, yung bata yung umamin na hindi mo yun ginawa? Yes po, yung bata po mismo kasi nagkaharap din sa video. Video call, parang Yes gano'n. po. Tapos sinabi niya na hindi ikaw yung Hindi gumawa. po. No? Tapos nakalaya ka. And then ngayon, meron ka pang employer dito. Hindi ka na pa-deport. Dito, continuous yung Yes nagiging work mo. So, para sa'yo, gano'ng kahalaga itong help center? Kasi yung help center na to is nandito na nung nakakulong ka. Nandito ka na sa help center, di Yes ba? po. Paano nakatulong yung help center sa kalooban mo para mapagtagumpayan mo tong pagsubok ng buhay mo? Yes po, dito po sa health center natutulungan po ako kung paano magpatawad. Kasi sa side ko po na parang hindi ko ginawa yon, pinagbintangan ako. So, natuto akong magpatawad. Hindi madali yun Yes kasi po. magpatawad sa nagawan mo ng mali, tapos nag-away kayo, okay lang. Pero yung Yes, ikaw, yung nakulong ka Yes pa, po. nahirap yun, pero nakapagpatawad ka. yes, So, para sa'yo, gaano ka-importante itong help center na to para sa isang OFW? yes po, very important po yung health center kasi dito po natin dito tayo matutulungan kung paano natin malabanan yung mga situation natin na akala natin hindi natin alam Kaya. kung paano labanan. Pero dito po, yung ituturo sa atin yung mga
yung Dapat natin gawin. yes po. So, ganun rin po para sa inyo. I believe na na-inspired kayo sa story ni Luz. Kasi imagine niyo yun. Sa abroad, sinong kasama mo dito? Sino? Especially sa pinaka-worst case, para sa akin, personally speaking, ang pinaka-worst case dito para sa akin is, yes, makulong at maospital. Kasi iba pag maospital ka sa Pinas, may bibisita. Iba makulong sa Pinas kasi may bibisita. Pero dito, makukulong ka sa isang bansa na hindi mo bansa at ngayon sinong magiging sandalan mo. Pero yung health center, ito yung ginagawang responsibility para sa inyo. That's why, kung meron po kayong pinagdadaanan, yung health center, hindi yung health center, yung Diyos yung magiging sandalan ninyo. Kapag gumuguho na yung buhay ninyo, Diyos yung makakatulong sa inyo. Luz, maraming salamat sa pag-special guest today. I believe maraming na-inspired sa story mo at maraming mapag-iisip-isip. Oo nga naman, kapag mahirap na yung sitwasyon, Diyos lang talaga yung makakapitan natin. Yes po. Hindi ito religion, kundi isa itong health center. Pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang sa susunod na episode again. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.